Alam mo nung yung sinagot mo, Mamshi, nilista ko siya eh. And nakita ko to yung kaibahan nung yung ngayon, yung karamihan kasi nung mga nakakausap kong mga nag-i-start, wala akong zero experience ako, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Iba yung sa'yo, iba yung binigay mong unang tip. Ang kadalasan kong nakikitang tip is, Mahirap pala siya. mahirap ba siya? Hindi ka Oo. nag-enjoy? Hindi ka na nag-enjoy sa SMM? Re-resign ka na Okay ba? lang naman. Magre-resign ka na ba? Tama. Diretso na eh. Hindi Ito na ba naman. yung Diretso nung ito na ba yung ito na ba yung way mo to to say Inuli goodbye? nung nung client. Papahating ka na ba? Saan mo ba ipinapasa yung mga, parang nababalitaan ko may mga may mga interview ka ng umaabot ka hanggang anong level ng interview? Yung ano lang, direct client, di ba po, once lang nag-interview, yun lang. Tapos, Direct hindi client. hindi na ako Alam mo, napapalikan. sa totoo lang, ang hirap Agency. pag nagtatanong sa'yo yung client mo mismo. Yung nag-iimbestigahan. Inimbisigahan ko, saan kaya ito nag-a-apply, no? Inaalam. Parang hindi ka host eh. Oo, Imbestigahan. May host tayo dito ngayon, ma'am, si okay. Janine, kaya wag ka mga Kasi nung time na nag-i-start ako, ay share ko lang, Ma'am Shi, Mm-mm. ayaw ko ng social media. So, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-social media management. Hindi talaga ako mag-SMM. Sinabi ko yun sa sarili ko, kinlose ko yung sarili ko doon. Ayaw mo pala. Huli ka. sa kanila to na hindi porket ayaw mo ngayon, ayaw mo siya forever. Oo. May disclaimer naman. Oo, kasi di mo alam yung pala yung yun pala yung magbibigay sa'yo ng sahod sa susunod. Simula ako, sabi ko nga konti lang yung option ko sa platform nung nagsisimula ako. Kasi ang pinakakilala dati nung kapanahunan ko, 15 years or 16 years ago, parang tanda ko na no? is Odes, which is Upwork naman ngayon. I think marami na rin naman ang aware dun sa platform na yun. And marami pa rin ang nagbabakasakali na makakuha ng client sa Upwork. And then, along the way, nakaka-discover din ako ng mga agencies. So, nag-try din ako sa mga agencies. So, isa-isahin ko na lang yan siguro. Odes, Upwork, marami pa akong tinry. Nag-ano pa ako, free up. Kung okay lang banggitin dito yun, nag-free up pa ako. Tapos ngayon talaga, pinaka-active talaga ako is yung Fiverr. Siguro dahil na rin sa lifestyle ko, kaya nasa Fiverr na ako ngayon. Kayo ba, Ma'am Shi, saan kayo nagsimula? Kaya hindi ko masasabing best siya talaga agad ha. Kasi yun lang naman yung mga platforms na pinuntahan ko. 'Di ba? Kayo ba, Ma'am Shi Caris? Saan ba kayong, best na platform para sa inyo kung sakali? Hindi ko, sa akin naman hindi ko masabi ko anong best. Kasi depende din sa personality mo eh. Mm. Yung tipo na ma-apply, diba? Pwede ka sa Upwork, pwede ka sa OLJ, lalo sa OLJ. Kasi sa OLJ maraming agency. Mm. Tapos, bukod sa agency, may mga direct clients din. So, kung ma-apply ka, pwedeng Upwork, pwedeng OLJ, tapos sa iba pang platform, hiring platform. Pero kung yung tipo mo, yung freelance, yung ikaw yung naghihintay na, di ba, Fiverr, di ba? Kasi ako minsan, nung nag-i-start ako, talagang, parang dati ata, sinuyod ko. Pero hindi ko na kasi maalala yung iba, pero mas lamang, Upwork. Pag ubos na yung connect ko sa Upwork, OLJ ako tumatambay. Mm. So, doon ako, talaga, madalas. Tapos, lately ko na lang natutunan yung paano maghanap ng client through FB, Insta, yung Oh. Sa mag-show up. Insta Pero nag-ano kaya, ka din? minsan nag-check ako, ma'am, kaya lang hindi, sabi ko nga, di ba, depende sa personality mo. Hindi kasi ako yung tipo na ma-show up. Hindi, di ba, hindi kasi ako talaga yung ma-approach, mas lamang sa akin na mag-apply ako sa Upwork, tsaka mag-send ako ng cover letter, ng portfolio ko, pero yung
mag-start ako ng conversation. Ito din sinasabi ko din sa ibang clients ko na I'm not good in words. Sabi ko sa kanya. Kaya hindi rin ako ma-approach sa client talaga. Kasi pag ganun, mas lamang sa akin, mag-apply na lang ako, gamit yung portfolio ko tsaka cover letter. Ako naman kasi nasanay din ako dahil sa customer service sa pagiging call center ko. Na-apply ko yung parang customer satisfaction. So kumbaga iba yung approach namin ng pagkuha or pag-apply sa client. Yung kinukuha mo ba yung lambing, mga ganon. May ganon kami. Hindi naman sa people pleasing, pero kasi syempre, kumbaga parang utuin mo or kukuhanin mo yung attention niya, kunin mo yung loob niya, ganun siya. Pero hindi yung para meron kang gagawin na pero para ma-appreciate niya lalo yung kung paano ko siya matutulungan. Pero mamaya natin pag-usapan yung mga strategy na yan. Baka kung saan tayo makarating. Kaya lang, nakapunta pa Ma'am Shikaris yung like sa Odes, yung wala pang connects. Ma'am, hindi ko pa naabutan yun. Kailan lang Oh, so may nag-break? connects na. Nung, May ano, dati kasi walang ganun talaga eh. As in, malaya ka maka-apply, only. So, kung aabangan mo siya ng madaling araw, ganun. OLJ, ganun, ma'am, dati. Pero ngayon sa OLJ kasi, meron na rin siyang points. Meron na rin. Meron na rin. Oh. So, maghihintay ka na magkaroon ka ulit ng points pag naubos na. Yun nga, hindi siya katulad sa Upwork na si Upwork, depende sa ina-applyan mo kung ilang connects yung gagamitin mo. Oo. Kay OLJ naman, nasa sayo kung ilang points yung gagamitin mo. So, ikaw yung magde-decide kung ilang points. So, kung hindi mo masyadong bet na applyan to, gusto mo lang i-try mag-apply, so mababang points na Mababang ibibigay. points lang. Pero kung gusto mo, yung gusto mo talagang applyan to, gusto mo makuha, so mataas na points. Pero may mga na-encounter ako, may mga nabasa ako na nagpo-post na i-entertain lang nila kapag 25 points and above yung points na binigay mo. Oh my God, ma'am. May ganun na. Oo, ganun Parang employer. bidding eh. Ako nabasa, ma'am, siya na, ang post niya, dapat ang points na ibibigay mo is not below 10 points by March 4. Ang nakalagay na may specific date siya. So, kailangan by March 4 ka lang mag-a-apply. Yun lang daw yung i-entertain niya. Ang galing. Yung posting na yun eh. Parang ano na rin yun, malalaman din kung gaano ka ka-attentive sa instructions, sa requirements nila, no? Oo, ma'am. Ganun. Galing. Pero, iba, no? Kasi sabi mo, points na sa OLJ. Ako kasi hindi ko naman talaga, parang nag-create lang ako na account before, nag-try ako pero matagal na, as in taon na talaga. Yung bang points binibili sa OLJ? Kasi, Paano ka ang magkaka-points? pagkakaiba niya kay Upwork, si Upwork, may free connects ka after a month. Pero kay OLJ, ang napansin ko, kasi lately lang ulit ako pumasok kay OLJ, parang after 24 hours, meron ka na ulit eh. May ka na ulit, may points, may certain points ulit na, so hindi ko lang alam ngayon kung ano yung process ni OLJ, pero nung nag-open ako after 24 hours, meron ulit eh, may points siya ulit na available. So pwede ka na ulit mag-apply. So parang nag-a-assign siya. Pero meron bang minimum or maximum number of points na ina-assign si OLJ? Ang pinakamalaki ko nakita sa parang 50 eh. Kasi nga, di ba kailan lang ulit ako nag-check. Oo. Open ko, meron siyang 50 points. Tapos after nun, para after 24 hours, hindi ko alam kung 10 points or 8, hindi ko alam kung ilan yung nadadagdag after 24 hours. Okay. Ako talaga hindi pa ako aware doon. Sa mga ka-home base kada natin na nanonood sa live ngayon, kung natatry nyo na sa OLJ, can you please comment down kung ano yung idea nyo? Baka alam nyo yung pinaka-maximum number or minimum number of points na ina-assign. Okay, pasok kayo dito sa Zoom para makapagkwentuhan tayo. Kasi malaking bagay din to para sa mga nagtatry sa OLJ, para for awareness na rin. So, yung link ng Zoom, guys, nasa Home Base Mom Diaries na group. Doon po namin nilalagay sa comment section. Nailagay na ba natin? Na-paste nyo na ba yung Zoom link? Yes, Ma'am Shi, nandun Ayun. na sa... Pasok kayo, guys. Tara, pasok kayo mga ka-home base kada. Ay, at saka Ma'am Shi, pag may pumapasok pala, i-remind mo sila, sagutin yung
sagutin yung questions natin. Yung, Sa group. Mm-mm. Oo. Oo. Kasi hindi nila sinasagot, matik yun, nire-reject natin yung mga Iba questions. Kasi others. chinecheck natin. Tsaka chinecheck din natin kasi kung legit na yung pumapasok sa loob. Yep. Yan. Oo, wag puro others lang ang Sa sagot. ma'am si ako nire-reject namin talaga, no? Ikaw yun. Lagot ka. Sagot ako. Hindi, kahit na puno yung questions nila, basta naka-no or walang sagot yung natin, yung community, ay yung natin. Basta yun, importante kasi na mag-follow ka sa natin eh. Yes. So, kailangan mag-follow sila. Kahit na puno pa yung sagot mo, nasagot mo siya lahat, kung naka-no ka naman dun sa pinakahuli. Yan. Hindi kayo makakalusot kay Ma'am Shikaris. Totally. Nag-message naman ako sa kanila. Ayun, mabait naman si Ma'am Shikaris. Kaya kailangan lang talaga sumunod tayo, ha? Mababatas tayong lahat. Kasi ma'am, di ba, kailangan ingatan natin yung group na iwasan natin magkaroon ng scammer dito. Oo. Yes. Filter natin, Tayo rin naman kasi ang maapektuhan. Tayo rin naman magbe-benefit, di ba? Okay, mabalik tayo. Ikaw naman, Ma'am Shi. Ma'am Shi, may Marnie, Carney sasabihin ko. Karin. Ano mo Iba na yung pangalan. Experience. Yun sa discover the top skills. Oo. Yung top skills kasi dun sa pagsisimula hindi mo pa alam kung ano yung skills na mo eh. So parang naka all around yung skills na meron ka. So dun sa platform siguro Ma'am Shi, nag-start ako sa sa lahat-lahat ng platform. Ano yung lahat? Nag-start ako sa lahat ng platform. Ano ba yun? Yung Upwork, tapos Fiverr, tapos yung OLJ. Yung Lahat mga naman kilala. yun, tinry ko. Oo, tapos may mga sinasabi sila kasi mga mga parang mga advices na sa ganito ka pumunta, ganyan. Punta din naman si lola mo. Sumusunod ka naman. Nasunod Sunod-sunuran naman ako. tayo. Pero hindi kasi siya sabi niya tama nga naman si Ma'am Shikaris. Parang depende siya talaga na-align siya sa mo, sa personality mo, kung saan ka talagang kung ikaw pala apply. Kasi ako hindi rin ako talaga pala apply kaya ang gawa ko after ko na mga ilang client, Ma'am Shi, na ako, yung siguro mga mga tatlo hanggang 5 client na sa Fiverr. Ang gawa ko na lang doon, Ma'am Shi, refer mo ako client sa sa colleagues mo. Kasi syempre mas malaki yung yung chance na makuha ka kung sa mismong client ka na nagpapa-refer. Yun siguro Ma'am Shi, isang maganda din na strategy. Strategy na kagad yung sinabi ko. Yes. Yung Parang naman yata kasi talaga parang sa umpisa, mamumuhunan ka ng paghahanap ng mga iba't ibang platforms tapos titignan mo kung saan ka gamay. 'Di ba? Kasi like ako, yun lang naman ang sinubukan ko, Upwork, Odesk. Tapos nag-try din ako sa mga agencies. Kayo ba nag-try din kayo sa agency? As in yung parang kayo mismo nag-apply sa mga agencies na kilala. Like dati may VA staffer My Outdesk, mga ganon. Iba-iba. I mean, name ko na yung mga natatandaan ko pero hindi ko alam kung okay, meron pa sila until now. Meron ba kayong mga Hindi ko lang siguro din na-tsempuhan nung nag-a-apply ako sa OLJ, yung agency. Pero ang na-try ko, sa LinkedIn pala, isa pa pala sa active ako before, LinkedIn. Kaya lang, LinkedIn. start ko siya na remote kasi marami doon na on-site. So tsaka doon maraming agency sa LinkedIn. Kaya lang, alam ko agency yung isa ko na-applyan nung nag-i-start ako. Kaya lang, ang kailangan kasi, inamin naman sa akin ng HR na yung kailangan talaga nila experience. So yung last time doon pag-usapan ng Filipino HR, yung nag-interview sa akin noon, Filipino HR. Pero yun, inano niya sa akin, parang in-straight niya sa akin na, kailangan kasi namin experience na.
Kasi ano yun EA ang kailangan nila. Eh, nag-i-start pa lang ako, wala pa talaga akong experience. So, yun, alam ko agency siya. Agency sila na, kalimutan ko lang yung pangalan ng agency. Tapos, mga foreign clients din yung ibang clients nila. Ako Isa naman, pa pala, ay sige, isa go ahead. pang pwedeng ma-add, ma'am, sa emails. Halimbawa yung mga posting, ayun, nagda-direct email. Maganda din yun. Yung pinopost na mga legit ha, kasi kadalasan kasi lately is mga nanloloko na lang, magsisend ka sa email na, isend mo yung portfolio mo sa email na ganito, ganyan, ganyan. Ayun, medyo, na siya, kailangan mo i-double check. Pero yung ginagawa ko lately is sa email din naman ako. Pero mga um, yung follow-up, ayun na lang yung ginagawa ko. Yung pag hindi ka natanggap ngayong month, after 3 months, magpa-follow up ka. Mga ganun. Sa Oo, emails, oo. ayan. Maganda rin Sa email ka naman nag-ano. Opo. Hindi na siya wala kasi talaga akong mahuli sa Upwork and OLJ. Ewan ko ba? Anong nangyari Pero sa akin? Bakit ganun, hindi talaga ako gamayan dun? din talaga. Parang wala kasi si Ma'am Shirice, pero yung maganda sana kung makapasok siya ngayon sa live. Pero siya madalas nakakuha or naghahanap siya ng mga clients sa LinkedIn, di ba? Pag nagkukwento siya sa atin. Dun siya, yung mga diskarte niya sa LinkedIn naman. Pero nung sa agency kasi ako, nung nakakuha ko nun, nakilala ko lang din sila sa Upwork, sa Odesk. Doon lang nila ako minessage. And then, nung nag-uusap na kami, napunta sa labas. Napalabas kami ng platform. Which is, guys, hindi ko naman sinasuggest sa inyo na agad gawin nyo and wag na wag nyo babanggitin nyo pag nasa loob kayo ng platform. I hope nagigets nyo ako kasi bawal yun. Pero, meron kami nahanap na paraan na gano'n. Kaya, naging direct kami, pero under agency. Ganon. So, baga lumabas. Tapos, doon sa agency na yon, hindi lang ako yung na-hire. Pati yung asawa ko na-hire din. So, thankful naman ako sa mga agencies dati. Kasi although may mahirap yung pag-filter nila, nakapasok naman ako and through that, doon ko nakilala yung mga clients na napakabait. Yun yung nagpadala talaga sa amin ng mga computers sa amin mag-asawa. So, matagal na namin naging client, yung mga Australian sila. Tapos, dahil do sa agency na yon, doon ko rin nakilala yung client ko na nagbukas sa akin ng knowledge and learnings about marketing automation. Kaya from there, tsaka pa lang ako naging Fiverr. So naging stepping stone ko yung agency. Kaya thankful din talaga ako sa agency kasi iba, 'di ba, sabi ayaw nila na agency kasi malaki cut, mga ganyan. Dahil sa agency, marami ako natutunan pa rin. Kasi tinetraining ka dahil nga syempre ihahanda ka sa mga clients nila, 'di ba? So kailangan okay talaga yung performance mo. So naano talaga ako doon, nahasa ako. Yan, may nagtatanong sabi dito ni Kimi Angos, anong magandang platform sa mga super baguhan? Yun na, kagaya ng sinabi ni Ma'am Shikaris, depende kasi talaga. Like ako, ang mga clients ko, nung starting ako, sa Upwork, kasi yun yung pinakakilala dati. Ngayon marami na kasi talagang agency. Marami na talagang platforms. Hindi lang Upwork, hindi lang LinkedIn, hindi lang Fiverr. Yung ba nga hindi nga masyado nababanggit. Pero pag sinearch mo siya sa Google, marami kang makikita. Pwede mong subukan. Siguro mga 2 o 3 platform, o 2 lang siguro para hindi ka na masyadong ma-overwhelm, and then alamin mo. Wala pa akong masabi ngayon na dahil hindi na nga ako nagre-research ng mga other platforms aside sa mga ginagawa namin. Pero kung gusto mo ng mga tried and tested na, kagaya ng mga sinasabi namin, yon, Fiverr, OLJ, LinkedIn. Tapos tignan mo na lang sa sarili mo kung saan ka gamay, kung saan ka mas magmamatch. Kasi depende rin talaga yun sa lifestyle mo. Kasi Fiverr, iba na rin yung lifestyle ko. Pa-project lang muna ako ngayon Kayo ba? Si Janine, baka may si BDM agency.
Janine, isa ka daw. Saan ka daw naghahanap? Saka naghahanap. Patay. Wala pa po eh. Hindi pa Hindi, naghahanap. pero di ba naghanap ka na? Nag-ano ka na? May experience ka na naghahanap ka? Saan ka naghahanap ng client before? Ako po, ano po, sa OLJ, pero hanggang ano lang ko, interview. Pero umabot ka hanggang interview. Oo. Di ba? Pero Ano hindi naman- na- Ano yung ina-applyan mo doon sa OLG? Mga ano po, social media manager, yung mga BA, yung ganun lang. Pwede ba yung SMM, yan yung pinaka-dream, mo, nung unang-unang nakilala ka namin? Ah. Oo. Pero mahirap pala. Morning. Mahirap pala siya. Mahirap ba siya? Hindi ka nag-enjoy? Hindi ka na nag-enjoy sa SMM? Resign ka na Okay ba? lang naman. Magre-resign ka na ba? Now, Diretso na. Hindi Ito naman. na ba yung Diretso nung ito na ba yung ito na ba yung way mo to to say Inuli goodbye? nung client. Papahaking ka na ba? Pero yung skills mo, Ma'am Shi, kumusta yung skills mo after nung nung nag-apply ka na nag-apply? Ano ba yung na-develop sa'yo habang nag-a-apply ka? Ilang months ka ba nag-apply pala? No, Bago ka. parang more than 5 months nata. 5 months. Oo. Nag-a-apply ka. Saan mo ba ipinapasa yung mga, parang nababalitaan ko may mga may mga interview ka ng umaabot ka hanggang anong level ng interview? Yung direct client, di ba po, once lang nag-interview, yun lang. Tapos, direct hindi client. hindi na ako napapalikan. Alam mo, sa totoo lang, ang Agency. hirap pag yung nagtatanong sa'yo yung client mo mismo. Yung nagbibisigan. Inimbisigan ko, saan kaya ito nag-a-apply, no? Inaalam. Parang hindi ka host eh. Okay. Imbestigahan. May host tayo dito ngayon, Ma'am si okay. Janine, ha? Kaya wag ka tayo, inaalam lang natin paano ka naman pag kasi ang dami ditong mga mga wala pang background and nag-hesitate silang mag-start. Nakilala namin kasi to si Ma'am si Janine na na ganun, yung mga newbie. Tsaka yung development niya kasi Ma'am si iba na hindi mo na siya makikitang Alam mo yung mga comment ko sa kanya noon nung nagbabaguhan pa lang siya. Kaya papangit. Kaya Ma'am si Janine, sinasabihan ko talaga rejected yung yung mga ganyan-ganyan, yung output. Sabi ko, ngayon kasi nayaan ko na siya. Ang ganda na, yung parang kahit saan mo na siya ibala, kaya niya nang mag-branding. Yun na yung ni Ma'am si Janine. Yun yung magandang achievement. Para sa akin, achievement na yun sa nakikita ko kay Ma'am si Janine na development. Gusto ko kasi malaman kay Ma'am si Janine yung mga niya, struggles. Kasi diba, pag nagsisimula, baka may ma-share ka dyan. Tubong ano ka nga ba, Ma'am si? Digong? Davao? Tubong Mindanao. Mindanao. Tubong Mindanao po. Share mo naman, Ma'am Shi, paano ka nag-start? Kasi para lang ma-inspire din yung mga natin. Paano ako nag-start? Baby. Mahirap kasi nahirapan din kasi talaga akong gumawa ng direct client. Wala pa akong wala pa Anong skill ba yung inuna mong aralin? yung graphic design po talaga, yung una kong Graphic design. Tapos anong platform, Ma'am Shi, yung sinunod mong aralin? yun lang, Canva lang po. Nag-WordPress ka eh. Nag-enroll ka nga sa before, yes po. Niloloko mo ko eh. Kaya nakita ko siya, Ma'am Nakalimutan Shi. ko na. Ang dami niyang platform actually na alam. Marami siyang sinimulan. Kaya nung unti-unti ko siyang nakikilala na,
may experience ka pala sa ganito, sa ganito, sa ganyan. Doon yan na lang naaalala na, oo nga pala, ang dami ko nga palang tools and platform na alam na. Ayan, Nakalimutan na. nakalimutan na. Pero nag-concentrate kasi siya sa sa graphic design. Oo. Sample ba? Wala pa. Patingin natin. Joke. Wag na. Ang problema kay Janine before, mahina ang loob. Takot. Oh. Diba? Parang common nga ngayon yun sa mga freelancer. Common. Very common yan. Pero nade-develop naman eh. Di ba, no, Janine? Oo, konti. Pakonti-konti. Konti. Konting tapang, konting atras, konting... Ayan, Ma'am, nabanggit ni Ma'am Janine yung yung isa sa mga platforms na in-applyan niya and isa sa yung mga platforms din na ginagamitan niya ng skills. Mm. Kasi nabanggit yung inalam niya yung, 'di ba, graphic designing siya. So, inalam niya rin yung mga tools na kung ano yung mga dapat niyang gamitin. Ayan. Ang sa akin po yung inalam ko noon is yung Google Sheet. Hindi ako alam ko lang kasi Excel eh. Malay ko dun sa G Drive. Nalaman ko lang yung mga G Drive yung nagkukwento na si Ma'am Sheena. Meron palang ganun. Mm-mm. So, yung mga access doon, yun nahirapan din ako doon sa pag ng access. Kasi yan yung beginners pains. Yung hindi mo alam yung Google Drive, hindi mo alam yung yung Asana, yung Asana. Trello. Basecamp pa nga dati, Basecamp. Ewan ko lang kung meron pa. Trello, Notion, tapos yung mga yan, yung mga ClickUp. Hanggang sa, sabi ko, bakit hindi ko alam yung mga nakikita ko lang siya. So may inalam lang akong isa, Trello. Tapos noon, tuloy-tuloy na siya. Pareho lang naman pala to ng Monday.com. Halos kasing pareho lang din siya ng ClickUp, kapareho ng ganun-ganun lang pala siya. So, hindi sa nasanay na inaalam yung bawat isang platform. Kung ano pala yung kailangan mo that time, yun yung aaralin mo. Yun lang, yun. Isa sa mga lang, naalala ko lang. Kung ang kailangan ni client ngayon is isang executive assistant na marunong sa calendar, Google Calendar ang alamin mo at saka yung ng Gmail, paglilinis ng Gmail. Ayan. Naalala ko, nadali ni client. Singit ko, naalala ko, binanggit mo kasi yung Google Drive. Parang, dati kasi di ba, nung unang panahon na naggaganito kami, di ba, hindi pa rin makilala ang Google Drive noon. So, Microsoft Excel pa rin, Microsoft Word, ganyan. Nung hindi na ako nag-i-install ng ganun, sakto naman, nagkakaroon na ng mga Google Drive, hindi ko na kinailangan nun. Doon ko na lagi ginagawa yung mga documents ko sa Word, sa MS Word. Ano ba tawag doon? Yung sa Google Drive, Google Docs. Yun, Google Docs, Google Sheet, yun na. Simula nun, hindi na ako nag-install ng mga Microsoft Word and PowerPoint. Kasi di ba dati sa PowerPoint na kami gumagawa ng mga presentation kahit sa client, yun pa lang. Kasi wala pa namang Canva dati. Wala pa rin namang mga Google Slides, wala pang ganun. So, nung nauso na yun, doon na nag-switch na kami. Pero hindi pa totally switch kasi may mga clients na alam pa rin ko ano yung nakagawian noon. Kaya nga doon sa mga tutorial ko sa YouTube, tinuro ko pati yung kung paano, di ba yung mga client dati, may mga calling card, yun ang ginagamit pa. So, kapag umattend sila ng mga webinar, kasi ng mga seminar, dahil wala pang webinar dati, namimigay sila ng mga cards. Yun ang nila, namimigay sila ng mga calling cards para i-present yung business nila, yung information nila, and then, yung mga cards na maiipon nung client, yun yung ini-scan. O tama, edad ko sa freelancing, no? So, ini-scan siya nung client. Minsan, pinipicturean lang niya, tapos sisend sa akin. Pero normally, printer kasi yung parang sineserox na ganun. Tapos, i-save nila sa document and then sisend sa akin. Kaya natutunan ko yung pag-data entry sa Excel. Tapos, i-export mo siya CSV, tsaka palang ilalagay sa platform. Mga ganon, yun dati. Ngayon kasi hindi na dahil lahat digital na, diba? So, may online seminar, online webinar na, mga ganon. Dati, manual pa rin. Combination ng manual and Matic.
So, pagka kinikwento niyo yung mga ngayon, naalala ko talaga yung kung paano kami nagsimula. Kasi, data entry talaga dati. Ang data entry, parang, kumbaga, malaki, essential part siya ng pagiging VA eh. Pero ngayon yung data entry, pag sinabi mo, parang, ano lang, nag-enter ka lang, parang kasama na siya sa lifestyle natin na sa VA. Pero dati, isa siyang mahalagang tool or mahalagang skill namin. Kaya nagtuturo pa ako na ganun yung data entry style namin. Pero dati, meron pa nung nauso yung mga captcha-captcha, data entry din yun, data encoding, ganun. And yung paglalagay ng mga menu sa website, yung sa web, sa page, parang magki-create kami ng menu ng client's business, yung food, yung mga menu sa pagkain, nga ganun, tinatype namin. So, ayun lang, nag-look back lang ako sa mga pinagsasabi nyo. Tanda ko na pala. Share ko lang nung nag-i-start ako, paano ako nag-start mag-aral ng mga tools. Napanood ko kasi yung video mo ng Google site, paano gumawa ng portfolio sa Google site. Tapos doon ko napatunayan na wala talaga akong talent sa design. Sinukuan ko siya. Tapos ang ginawa ko, Google site pa lang yun. Google site pa lang yun, hindi ko talaga siya kinaya. Alam mo, ano lang yun, unang section pa lang yung ginagawa ko. Sa ano pa lang ako, yung, hi, I'm Caris. Tapos, alam ko, ano yung susunod ko. Ginawa ko nun, di ba, nasa Upwork ako tsaka OLJ. Sa Upwork, kasi pa ako isang job posting na kailangan niya ng Trello. Eh, hindi ko kilala si Trello. Sinearch ko siya sa YouTube din. Kasi doon ko na inaral. Tapos doon ko natutunan na every job posting, ang titignan ko yung mga tools. Tapos kapag may mga tools akong hindi kilala, isinisearch ko siya sa YouTube kung paano gawin. So doon ako nag-start mag-aral ng mga tools. Yung titingin ako ng job posting, kunyari VA. Hanap ako ng VA. Pag may nakita akong job posting, ito yung mga tools na required o hinahanap nilang alam ng VA. I-search ko ngayon yan sa YouTube. Tapos doon ko siya aaralin. Kaya doon ko, after nga ng Trello, ang sumunod, QuickBooks, na hindi ko rin matutunan dati. So basic lang talaga yun dalawa na talaga yung naaalala ko na sinimulan ko na nakita ko kasi sa job posting. So yun, doon na nag-start. Na aral ako ng aral ng mga tools din dahil sa mga job posting. So, ibig sabihin, Ma'am Shi, ito since nabanggit mo yan, ibig sabihin, parang para malaman mo kung anong skills yung aralin mo, nanood ka muna, nag-check ka muna sa mga job postings. Tapos, tumingin ka ng mga parang task or skill na interesado kang pag-aralan. Tapos, hinanap mo yun, Okay. Kasi nung nag-start ako mag-VA, actually hindi ko alam ang VA. Tapos parang, napanood ko yung video mo, doon ko lang nakita yung VA, kasi ang hinahanap ko lang doon, work from home. Nandun lang ako nakafocus. Tapos hanggang sa nakita ko yung VA, inaral ko yung VA, nung sinisearch ko siya sa mga job posting, nakikita ko na yung mga tools. Tapos hindi ko sila kilala, hindi ko sila naiintindihan. Kaya ang ginagawa ko, pupunta ako kay Google tsaka kay YouTube. Pero mas lamang sa YouTube, para at least nakikita ko kung paano siya pasukin sa loob. Tapos ang gagawin ko, kapag may mga free account, kaya ang dami kong tools. Kasi pag may free account, ang gagawin ko, mag-aano ako ng free account nun. Papasukin ko siya sa loob. Tapos pag nakita ko, katulad ni Trello, nakita ko na parang, okay, kaya ko naman siyang gamitin, ilalagay ko na siya sa portfolio ko. So nag-unti-unti ako. Yes. Ganun yung, tapos sa Google Sheet nalula ako, Ma'am Shi, kasi ang alam ko, Excel. Ang Excel, mga basic formula, nakakagawa ako. Nahilo ko kay Google Sheet. Nung nagsisimula ako mag-VA, talagang, nung first time ko nakilala yung Google Sheet, sabi ko, bakit ganun? Akala ko parang katulad lang siya ni Excel. Pero kailangan mo siyang i-explore mabuti para matutunan mo. Kasi hindi siya katulad talaga din ni Excel. So may pagkakaiba silang dalawa. Kaaralin mo din talaga. Kasi kung hindi, maliligaw ka rin eh. Totoo yan. Ayan, sabi nga ni Ma'am Shi Rochelle. Ayan, Roche Carillo. Dapat matyaga ka talaga mag-aral kasi need mo mag-effort ng time. Yes, yan ang mga kailangan natin na taglayin as a VA or as a freelancer. Kasi kung hindi ka talaga matyaga mag-aral, good luck. Dahil hindi ganun kadali or hindi madali yung ganitong trabaho natin. Diba? Lalo na pag virtual assistant. Kaya
Ako, ang foundation ko talaga yung pagiging VA bago ako naging MA or yung marketing automation. Si Ma'am Shikaris, VA din ang pinasinimulan niya. Ikaw ba, Ma'am Marnie? Ayan. Iba naman yung ano mo, di ba? Iba yung landas mo. Lalalim ng mga Tagalog natin dito. Ano ba ang landas mo? Ano yung pinaka-starting point mo dito sa freelancing? Vendas. Ano ma'am, si marketing, automation, agad. Yun kagad yung client kong, nagkaroon ako ng client. Yun din naman kasi yung, inumpisahan ko. Hindi ko kasi alam kung ano yung VA. Nakita ko siya, actually, yung una, VA. Sasabi ko, bakit ganun? Parang ang dami namang trabaho ng pagiging BA. Kasi di ba nakita mo parang secretary, online secretary siya. Yes. Hindi ko yan trip. Ayun. Walang basagan ng Ayoko nung masyadong madaming yung nakita ko kasi pati yung mga personal na nila task ay yung pang personal ni client ibinibigay na rin yung task sa VA. Sasabi ko, bakit pati yung pag-grocery kasama yun? Sa ka pa lang yan, nasa umpisa pa lang kasi yun. May ganun pala, ganyan. Sasabi ko, ayoko nun. Pero along the way, nung napapanood kita, may mga session, may mga pinapakita ka na tungkol sa MA. Parang ang ganda nung MA, email marketing. Baka parang bago siya. Hindi siya uso sa Pilipinas. Baka pa uso siya sa Pilipinas pagdating ng panahon. And tama naman, Ma'am Shi. Umuuso na siya sa Pinas yung email marketing. Yes. Tsaka nakita ko nga rin na sa ibang bansa pala boom yung email marketing. Dito lang pala talaga sa Pilipinas hindi. So, magandang magandang stepping stone yung nangyari actually pareho kami ni Ma'am si Riza ng pinagsimulan marketing automation ang inisip namin hindi VA. Hindi VA. Pero guys, kung Kasi saan nyo gamay din ha. Kasama I siya. mean, yeah. Kasi pwede naman ninyong tignan kung saan nyo, kasi normally ngayon, sa dami din na nag-share about VA, yun ang pinakaalam nating starting point Parang yung mga gusto magsimula, VA ang alam nila. Hindi nila alam na may iba pang options. Diba? Si Marnie, iba yung simula niya. So, I think maganda rin na tignan mo sa sarili mo kung saan ka ba may interest sa ngayon. Diba? Saan yung Tapos tinry ko rin yan, Ma'am Shi Pagkatapos kong mag-MA, tinry ko pa rin naman mag-EA. Nag-VA ako, tapos nag-EA ako. Yung sa EA, iba pala yung EA. Linawin mo ano daw yung EA. Grabe pala. EA, Executive Assistant ba? Executive Virtual Assistant, EVA. Ano, Ma'am Shikaris? Yung sasabihin kay. Virtual assistant, tsaka virtual assistant. Iba kasi yung dalawa na yun. Magkaiba yun. Yun pala talaga, Ma'am Shi. May pagkakaiba pala talaga yung VA at saka EVA. Yung EVA kasi, mas extensive yung mga task. Sa VA kasi, parang, right hand. okay, mag-ano ka ng social media, mag-handle ka ng ganito, ganyan. Okay, mag-design ka ng konting ganito, magbigay ka sa akin ng mga designs na ganito. Sa EVA pala, iba. So, parang, pati yung mga schedule ni client sa mga outside, sa mga target leads niya, kasama siya sa task mo, and kasama na rin yun minsan nakikipag-coordinate ka sa mismong client nila, yon. Parang hindi ko talaga po siya line, pero tinry ko naman. Tumagal naman kami ni client ng mga almost 9 months. Kaso lang sabi ko nga, parang ayoko nung ganitong task kasi naghihintay lang ako minsan ng task ni client. Kaabang ako sa kanya kung ano yung next. Though sumasahod ka nga, pero nakakainip maghintay minsan nung mga task na ibabato niya. So sabi ko, parang hindi ako mag-grow dito sa ganitong task. So kaya nagpaalam naman ako kay client. Sabi ko, client, okay lang ba kung between ganitong oras na lang tayo ako magta-task? Okay naman daw, pero hindi kasi align yung oras na binigay ko sa kanya. Ganun din. Hindi daw niya pala ako kailangan sa mga ganung oras. So, eventually, naghiwalay din naman kaming maayos. Matiwasay. Yun yung
Oo. Ang yun pala yung mahirap sa pagiging VA. So, makakatagpo ka ng kailangan, pag kailangan ka ni client, nandun ka. And Ay, oo, ang hirap nun. hindi ako, yun nga, sabi nga, depende talaga sa Depende, personality mo. oo. Hindi mo ko So, mahatak sa kung saan mo gusto. Kung baga, may ano siya, pros and may, cons, parang ganon. ah, oo. Tsaka parang per project talaga yung anuhan natin, Ma'am Shi. Yung mas bet kong kinukuhang Mm-mm, task. mm-mm. Hindi yung pang daily na, yung routinary na tinatawag. Hindi siya ganun. Doon tayo pareho Ayun. talaga, Ma'am Shi, no, Marnie, yung mga project based ganyan. Pero nung nag-start kasi ako, syempre, pag bago ka pa lang, hindi mo pa talaga alam kung ano yung siguro yung gusto mo. And since excited ka pa talaga mag-client, aabangan mo talaga kung ano oras magkakaroon ng job posting. And dati sa Upwork, madaling araw talaga, abangan namin yan sa Odes. Tapos, di ba, want to sawa ang pag-apply doon. So, nung nakakuha na ako ng client, hindi ko na rin iniintindi muna kung ano oras ako magtatrabaho. Basta na-hire ako, kahit madaling araw yan, gising. Kami nasawa ko para kaming rotational. Meron pang gabi, tapos pag nagising, o ikaw naman sa araw, ganon, rotation kami. Tapos minsan sabay kami na gabi. So, yung puyat is life na talaga sa amin. Tapos mamamanifest mo lang nga lang sa body mo yung magiging bunga ng ginawa namin noon. So, kung dati puro puyat, kahit naman ngayon may puyat pa rin. Kaya lang, mas ano na sa akin ng per project. Kumbaga iniwanan ko na yung sobrang haba ng oras ng trabaho dati. Pero thankful kami doon kasi marami kami natutunan sa pag 8 hours or more na work namin dati. Tas as VA, as EA, as PA, personal assistant pa nga dati, admin assistant. Yun ang mga tawag kasi dati. So, niyakap namin yung mag-asawa. Kaya kami nakapagpundar, nakapag-ipon, nakapag-invest talaga. Pero syempre, naiiba rin ang lifestyle namin. Medyo nagkakaedad na. Parang senior eh. medyo medyo sumasakit na yung mga likod-likod natin, yung mga tuhod, kaya may mga ano na tayo yung mga workout na eh. So, hindi na natin kaya yung full-time, kaya nag-adjust na, naging per project na. And hindi ko na rin kagaya nung sila TLs, hindi ko na rin kaya yung mag-apply, kasi iba na rin yung preferences ko. Mag-attract naman yun, ang ganan natin, ang peg natin, mag-attract ng mga clients. Yes, si Ma'am Shikaris. Ma'am, siya may question si Ma'am Shikimi. Mm. Ayun. As a freelancer, yung Google Sheet ba ang mas ginagamit ng clients? Depende eh. Ngayon, oo. Dati, hindi. So, kung panahon namin, hindi. Pero ngayon, mas gamit na. Parang bihira Depende na lang yata ako sa edad. Oo, kasi nag-outlook pa sila. Depende sa edad ni client, Ma'am Shi. Totoo, Kasi totoo. 'di ba, no? Pagka ang edad ni client ay yung mga bata-bata, mga 30 below, nag-outlook 'yan. Ganun sila kaano. Ay yung mga edad na yung mga client natin na medyo may edad, ayan. Nakaano sila, G-sheet. G-shit. Pag mga medyo kasi may mga clients na 20 plus meron din. Kaya, sila, syempre, mga Gen Z style, mga millennial, ganyan. Kaya, doon na sila sa makabago. Pero yung mga may edad, alam mo na. Kaya maganda maging flexible tayo. Hoy, Maria Agarem, halika rito, pumasok ka. Naku, hindi yan nagpaparamdam. Oo nga, ayan, nagtampo na sa'yo sila TL. Pumasok ka sa Zoom. Sabi ulit ni Ma'am Shikimi, parang gusto ko yung per project. Anong mga skills yung ganyan? Ay, sige kayo na. Iba-iba. Ma'am Shi, katulad nga nung kaninang sinasabi ni Ma'am Shishina, dapat alamin mo muna sa sarili mo ano ba yung gusto mo. Yes. Kung hindi mo alam kung ano yung gusto mo, kahit na gusto mo yung per project, hindi mo naman alam kung ano yung pupuntahan mo. Kasi kahit VA naman, pwede rin per project. Depende, Ma'am Shi, depende. Diba? Pero depende. Kasi merong mga client na naghahanap ng VA, GVA na per project lang. Ito lang yung tatapusin mo for a certain. Pero usually kasi may mga VA na talagang full-time. Kasi mas kailangan talaga sila ni client. At
kung hindi mo pa rin talaga alam kung ano yung gusto mo, mag-GVA ka muna. Kasi ako doon ako nag-start. So at GVA, doon ko nalaman na gusto ko pala yung marketing automation. Doon ko siya doon ko siya natutunan. Doon ko nakita din nung nag-GVA ako, hindi ko talaga bet ang designing. So hindi wala talaga akong sa design. Tapos sales hindi talaga ako kasi nung nag-GVA ako, so all around ako kay client. So doon ko nakita ano yung Strengths. mga skills na hindi Mm-mm. ko focusan or skills na ayoko. Pero not totally para sa akin kasi nung time na nag-start ako, ay share ko lang ma'am Mm-mm. ayaw ko ng social media. So sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-social media management. Hindi talaga ako mag-SMM. Sinabi ko yun sa sarili ko, close ko yung sarili ko doon. Kasi Ayaw mo pala. Huli ka. sa kanila to na hindi porket ayaw mo ngayon, ayaw mo siya forever. Oo. May disclaimer naman. Oo, kasi di mo alam yung pala yung yun pala yung magbibigay sa'yo ng sahod sa susunod. Yung ayaw mo. Pala yung magbibigay sa'yo ng sahod sa susunod. Yan, sa akin kasi, kinlose ko talaga yung sarili ko dati na ayoko ng social media. Pero nasan ako ngayon? Nasa social media management. Sabi nga, wag. Sinabi ko din sa sarili ko na wala akong talent sa copywriting. So, ano ginagawa ako ngayon? Nasa copywriting ka. Nung mga interview ko dati, ang mga sinasabi ko, weakness ko, marketing. Pero nasan ako ngayon? Nasa marketing ako ngayon. So, yun yung mga project-based ko. Kaya hindi mo rin masasabi na, dati kasi tinuturo ko na, ilista mo yung gusto mo, ilista mo yung ayaw mo. Pero ngayon, sasabihin ko na, hindi porket ayaw mo ngayon, ayaw mo na siya forever. Yes. Kasi hindi mo masasabi Just now. Just for now. Kaya nakarelito ako kay Ma'am Sara last time. Kasi, di ba sabi niya, hindi niya rin ang BA. Mm-mm. Niya pangarap. Pero ngayon, tignan mo, yun yung nag-sustain sa kanya. So, ganun din yung sasabihin ko sa kanila. Hindi porket ayaw mo ngayon, forever mo siyang ayaw. Kasi hindi mo masasabi na pag chinaga mo, matututunan mo siya. Kasi ako ilang beses, Diyos ko ma'am, ilang taon na ako tinuturuan ni TL Marnie sa Facebook, sa social media. Hindi ka natututunan sa copywriting. Pupukpukin na ako niya ni TL Marnie eh. Kailan ko lang siya talaga sineryoso. Last quarter, last year. So doon ko lang sineryoso na yun pa rin, tingnan mo ngayon, doon din ako kumikita. Tsaka ang laking tulong sa akin nung mga ayaw ko dati. Kasi yun yung nakakapag, sa akin ng mga project-based. So wala akong full-time ngayon, project-based. So nandun ako sa ayaw ko ngayon. Mm-mm. Kaya hindi niya rin masasabi yung panahon. Yes, yes. So, kumbaga, subukan nyo lang din muna. 'Di ba? Tapos, alamin mo na lang. Pero wag kang magsasalita ng tapos. Kasi ako, ilang beses ko rin sinabi na, ay, hindi ako nagka-copywriting. Pero, nagka-copywriting ako para sa sarili ko. Para sa, sa freelance. Ano yun, kunwari, pag about content, posting sa social media accounts ko. So, copywriting pa rin yun. Ang kaya sinasabi ko is, hindi ko siya ino-offer sa client. Pero tinry ko pa rin siya. Nag-email copywriting pa rin ako sa client. Kaya lang hindi ko bet talaga na isulat yung mga email sila. Pero malamang, kailanganin ko din. So, pag kinakailangan, may mahuhugot akong experience at saka skill. 'Di ba? So, hindi nyo naman kailangan lagi magsabi ng no. 'Di ba? Maybe yet. Yet na lang. 'Di ba? Actually, may question tayo. Mm-mm. Ni Sir Ferdinand, may company po bang nag-accommodate ng zero experience for GBA? Si Marnie, tanong natin. Marnie, So, baka nag-ahead na kayo. ako ma'am sa company hindi ko sure kasi yung mga na-applyan ko na company hinahanap talaga nila experience. So, Pero sa direct client, may mga direct client po na naghahanap na okay sa kanila ang zero experience. Parang okay sa kanila na ituturo nila. Parang yung first client ko. So tinanggap niya ako kahit zero experience ako. Ang sabi niya lang sa akin noon na, sige sabay tayo matuto kasi first time ko lang din magkakaroon ng VA. mm-mm. So yun, sa company, hindi ko sure. Pero direct client, for sure madami.
Oo, basta mag-ano ka lang din. Kumbaga maghanda ka din. Yung mag-aaral ka ng skills, 'di ba? Mag-practice ka na. At least i-research mo man lang or alamin mo ano ba kailangan ng client mo. Para baka kunwari kailangan niya ng someone na nag-edit ng mga videos niya or nagpo-post sa social media niya. So kahit wala ka experience, alamin mo, i-research mo na, i-practice mo na, mag-create ka na ng mga free trial accounts para ikaw mismo magka-experience ka. Para kapag kahinar ka pag pinakita mo sa client mo na, client, I don't have an actual client experience yet, but I practice it myself, which is yun naman lagi sasabi ko sa YouTube, di ba? Pinractice ko siya, pinaghandaan ko, para kapag hinire mo na ako, mas madali ko nang matututunan or magagawa yung trabaho ko na i-assign mo sa akin. Kasi inaral ko na siya ahead for you. O, mga ganun bagay, di ba? Kesa totally nag-aantay ka ng wala ka talagang kaalam-alam at inaantay mo lang yung client na isubuan ka ng pagkain. Parang ganun, di ba? So, kung kaya mo naman on your own, why not? Which is hindi naman imposible yun ngayon. Yes, Ma'am Shi. Question ulit, ma'am. Galing ulit kay Ma'am Shikini. Strike anywhere ako. WordPress, copywriting, blogging, marketing, video editing, graphic design, SMM, email marketing. Ang dami. For ano na to, digital marketing na. Kaya nga Ang tanong ay how to find clients. So, nabanggit na natin kanina sa mga platform. Baka may dadagdag ka pa, Ma'am Shi. Instead na how to find, how to attract. Sa akin how to attract the right clients na align sa'yo. Kasi yung mga binanggit mo na yan na skills, is gusto mo ba lahat yan i-offer sa isang client? O gusto mo mayroon dyan na, for example, yung video editing yung pinaka parang interesado ka na i-major mo or parang mag-niche down ka dyan. Doon, mas malaki yung chance. Hindi ko sinasabi na yung video editing lang mas malaki yung chance Pero once kasi na nag-niche down ka, mas madali ka makaka-attract instead na yung VA. Pag VA, ikaw mag-a-apply talaga madalas. Pero pag gusto mo na yung bubuyog ang lumapit sa bulaklak, then kailangan mong, alam mo yon yung bulaklak ay kailangan bumango, maging maganda, mga ganyan. I hope nagigets mo yung analogy na yun So, pili kung gusto mo, pili ka. Ano gusto mo? Mag-apply ka ba talaga or mag-attract? Kasi ako, ang ginagawa na namin, like sa Fiverr, nag-a-attract na kami ng client. Sila na yung lumalapit sa amin. Kaya hindi na ako nag-a-apply. Kayo ba? Ano diskarte nyo, Ma'am Shi? Sabi ko nga, di ba, depende sa personality. So, kung siya, willing naman siya, kumbaga matyaga siya mag-apply, try mo sa OLJ kasi yung mga binanggit mo, may mga nakikita akong hindi direct client pero company. Naghahanap sila na parang all around na yung mga alam mo mismo, naghahanap sila ng VA na alam lahat yan. So merong mga company, may mga client, may mga company naghahanap sa OLJ na dapat alam itong mga alam mo. So may mga gano'n na hindi lang sila nakastick sa copywriting lang. Gusto nila bukod sa copywriting, kailangan marunong ka sa SMM. So, check mo. Ang mas magandang gawin mo, kung hindi ka pa nag-a-apply before, punta ka OLJ or Upwork, mag-check ka ng mga job posting. Tignan mo yung job posting. Kunyari, ang hanapin mo muna, isa lang muna sa gusto mo, social media management. Yun muna ang hanapin mo. Tapos tignan mo yung criteria nila. Pasok ba yung alam mo sa criteria nila? Tapos, kung meron sa criteria nila na parang hindi mo pa alam or may tools doon na kailangan required, alamin mo muna siya, aralin mo. So, at least doon, makakapag-start ka na. So, at the same time, nag-aaral ka ng mga tools na kailangan. Diba? Lumalawak na din yung alam mo. Yan sabi niya, mas gusto ko yung attract clients ata. So, paano ka ba makaka-attract? Ano may mga kailangan mo para maka-attract ka? Siyempre, profile mo. Ayan, sagutin ko na rin. Profile mo, ihanda mo, di ba? Kumbaga sa tindahan mo, para mabilhan ka ng mga produkto at serbisyo mo, lagyan mo ng laman. Magpakilala ka. Di ba? Makilala mo, kunwari, Kimi Store. Di ba? Or Kimi as a video editor. So, kailangan makita sa profile mo kung sino ka at anong serbisyo ang kaya mo i-provide. Diba? At lagyan mo syempre ng mga pruweba. Ano ba yung mga pruweba? Sample works, which will serve as your portfolio.
So, yun yung mga, syempre, para makapag-create ka ng portfolio, kailangan mo mag-practice. Kailangan mo mag-screenshots. Kailangan mong ilagay yan sa mga folders mo para may patunay na kaya mong i-deliver ang iyong serbisyo at produkto. Ayan, Tagalog tayo ngayon, di ba? Sana po'y nauunawaan yung aking mga tinuran. Sorry, kanina ko pa binabanggit yung OLJ. Yung OLJ po ay onlinejobs.ph. Yeah. Ay, onlinejobs.ph yun. Sorry naman. Tatanong kasi ni Jargon yan ba sa kanila? Ganun lang. Yun lang. Kung para maka-attract ka, kailangan mong ihanda yung iyong profile, portfolio, and sarili mo. Okay? Siyempre, kasama na talaga yung sarili mo doon. Ano pa? Guys, pwede kayo magtanong ha. Yung mga nasa TikTok na nanonood sa akin, pwede kayo magtanong kung may concern kayo or may questions kayo about mga top skills and platforms na kung saan tayo makakahanap or makaka-attract ng mga clients, saan natin may apply yung mga services natin as a virtual assistant or as freelancer. So, ilagay nyo lang po dyan yung mga tanong nyo. Ayan, galing. Sige po, magpapadala po kami ng mga GCash. Dahil na, baka maban tayo. Thank you din. Any questions pa, guys? Discover, ano pa ba nga natin? Eto ha, dati kasi na-try ko rin sa free app. Yung free app, few years ago, ang hinahanap dun sa free app, ay hindi ko sure kung may nabago na, pero doon, mas hinahanap yung may mga experience na. Kasi ang offer doon na rate, walang bumababa dati ng $5 ha. Siguro mas mataas pa ngayon. Kasi doon, premium ang china-charge talaga sa mga clients. Kasi nga, ano sila, para mga top 1%. So, I'm glad na nakapasok ako doon sa free app. Pero, honestly, hindi ako nakakuha din ng clients doon. Kasi mas nagustuhan ko na nga sa Fiverr. So, kung kayo, may experience kayo, check nyo din yung free app. Yun. Lalo kung naghahanap kayo ng mas mataas-taas na offer. Saan pa ba? Meron pa ba akong And yun direct. Kasi lalo kung gusto mag-attract ng clients, kung ang ikaw, kunwari ha, pag-attract ng client sa pagkakalam ko, kung ang client na hinahanap mo or gusto mong ma-attract ay madalas nasa Facebook kasi let's say content creator siya and meron siyang page tapos gusto niya i-grow yung following niya sa page. So syempre, paano mo siya ma-attract? Dapat pag nakita niya yung iyong, kunwari nag-comment ka, pag tinignan niya yung profile mo, pag napansin niya yung profile mo, dapat ang makikita niya dyan is something na magbe-benefit siya. Si Kimi pala, ganito, sakto, kailangan ko ng ganito sa trabaho or sa business ko. Parang ganon. So, pwede mo rin kasing maging direct clients, yung mga clients, depende kung nasaan sila. Kaya, kung ang profile na ihahanda mo doon is yung kung saan ka pwedeng mahanap, like Facebook or sa Instagram, kung ang client mo nasa Instagram, or sa Pinterest, kung sila ay madalas nakatambay sa Pinterest. So, kaya sinasabi ko, yung profile, ihanda mo. Hindi lang siya yung parang resume, kundi yung actual profile mo. Kasi may mga clients na naghahanap talaga ng mga freelancers and tinitignan nila even yung mga personal accounts and yung other accounts mo na, kunwari, hinanap ka sa LinkedIn, hinanap ka sa YouTube, hinanap ka sa ano. May mga clients na gano'n. Ayan. Baka may mga tanong pa kayo, guys. Ayun, Ma'am Shi. Kasi na-intriga din ako sa'yo. Ako nagtanong no? Sige. Noon kasi di ba, nasabi mo nga na, na yung pagiging VA yung nag-start ka. Tapos, sa ngayon kasi yung kadalasan na pains ng mga ngayon is paano ba mag-start? Laging paano ba mag-start? Ikaw yung, yung pinaka siguro mga top 3 mo na maibibigay na tip sa kanila being, ikaw yung, Queen of the Dragon. Grabe siya. Queen of the Dragon of the VAs. Ano yung pinaka top 3 siguro na maibibigay mong payo sa kanila as starting sa... Matagal na. Sabi mo na, sige na, matagal na. Napakatagal na. Biruin mo yun na 16 years no?
Siguro nag-evolve na rin, pati yung sagot ko dyan. Kasi dati, sabi, mag-aral ka lang ng skills, mag-search ka sa mga job posting. Ngayon kasi, parang ano na rin, sinasama ko na rin parang ano dun sa, una siguro pa rin is, mag-check ka muna ng mga job postings talaga. Yun ang una. Kasi, ang daming pwedeng maging una. Siyempre, una, mag-create ka ng account eh. 'Di ba? Kung saang profile, kung saang platform mo gusto. Like yung mga nababanggit namin, Upwork. Pwedeng mag-create ka muna ng profile doon. Tapos, mag-search ka ng job postings. Ito parang step by step na. Kasi sa mga job postings mo malalaman, alin doon yung may interest ka. Okay? However, pwede din na magsimula ka kung ano na yung meron ka kasi. Kaya depende pa rin. Like, kung kunwari, noon pa man, magaling ka na talaga sa graphics, nagdo-drawing ka na talaga. So, pwede mo siyang i-convert into digital, di ba? So, pwede mong i-offer na yon. Hindi mo na kailangan mag-search ng job postings talaga na kung ano ba yung mga skills dyan. Kasi alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mo eh. Aayusin mo na lang yung profile mo, gagawa ka na lang samples, and then maghahanap ka na lang ng mga clients na pwede mong opera ng iyong serbisyo. Or mga companies na tumatanggap ng mga ganong services na kaya mo i-provide as a graphic artist, graphic designer, or as a video editor. Kaya depende kung alin doon yung pinaka pwedeng starting point mo. So kung wala ka pang skills, then that could be the time na pwede ka maghanap ng mga job postings to look for possible skills na pwede mong simulang pag-aralan. Pero kung meron ka na, kunwari singer ka, or nagtuturo ka ng mga crochet, mga ganyan, pagluluto. Di ba? Misa pagluluto, pwedeng sa video. Ngayon kasi uso na yung mga pag-create ng mga contents, di ba? Kasi pwede mo rin siyang gawin as business eh. Pwede ka rin makakuha ng clients through that. So marami ka talagang pwedeng starting point. Ikaw na lang mag-ano sa sarili mo kung alin doon yung mas match sa'yo. Dati, isa lang tinuturo ko, maghanap ka lang ng mga job postings. Ngayon kasi sa panahon natin, marami na dahil nagkaroon na ng mga content creation, di ba? So, pwedeng ikaw na mismo yung maging client mo. Kasi meron, ito, madagdag ko na rin. Isa na lang. Kasi meron akong kakilala na, isang content creator na nung una, nakikreate siya ng content. Pero, sa pag-create niya ng content, nalaman din niya na may mga clients na may problema or meron challenges sa pag-create ng content. Kaya siya, since may knowledge siya sa pag-create ng content, pag-edit ng video, pag-manage ng channel, in-offer niya yung services niya dun sa client. Kaya, naging ano din niya yun. Naging skill niya na, kumikita na siya sa sarili niya, kumikita pa siya dun sa client na. Thank you, Ma'am Shi. Alam mo, yung sinagot mo, Ma'am Shi, nilista ko siya eh. And nakita ko to yung kaibahan yung ngayon, yung karamihan kasi nung mga nakakausap kong mga nag-i-start, wala akong zero experience ako, ganito, ganyan. Iba yung sa'yo, iba yung binigay mong unang tip. Ang kadalasan kong nakikitang tip is aralin mo yung skill. Tapos ang mga newbies ngayon ang napansin ko talagang enroll sila sa ganito, nood sila sa ganito, ganyan. Hanggang sa naliligaw na sila, na nalilito na sila kung ano ba talaga sila bilang tao. Ano na siya? Sino ba ako? Ano na ba talaga ako? Saan ba talaga ako napupunta? Hanggang sa hindi ka nakakakuha ng ng client, hanggang sa mag-apply ka lang daw ng ganyan. Parang hindi pala. Ganun yung nangyayari sa iba. Doon sila nag-start sa i-build ko muna yung sarili ko, i-build ko muna yung aking skills kasi feeling ko graphic designer ako. So, dapat dito ako sa graphic designer. So, mag-enroll ako sa graphic designer. Okay, gusto ko pala ng funnel design. May andun yung tibok ng puso ko sa funnel design, web design. Tapos, mag-enroll ako dito. Pupunta ako sa mga groups na ganito, ganyan. Doon niya sinisimulan yung skills development niya. Tapos, at ito, na-witness ko to sa karamihan talaga sa mga nakakasama natin. And yung sa'yo, Ma'am Shi, isa yung sa nakita ko rin na sinundan ni Ma'am Shi Riza rin. At saka ako, sinundan ko rin siya. Pero hindi mo na sinundan ka agad. Pero ang ganda ng tip mo kasi create account agad. Nandun agad yung yung, okay, matapang na ako. Create ako kaagad ng account, syempre. Tapos saka ka nag-search ng job posting.
tapos saan ka magaling, kumbaga sa design, tapos saka mo siya hinuhon yung skills mo. Iba, ano siya, baliktad yung way mo. Pero which depende talaga yan sa akin depende yan sa ano mo, sa preferences at saka sa ano mo, sa sarili mo. Mas kilala mo yung sarili mo kung saan ka makakapag-build ng ano ng confidence. Pero maganda yung ano mo, ma'am, tip mo. Nakakatawa. Na ano ko lang, kasi gusto ko talaga malaman, ano ba yung pwede ditong i-tip sa mga sa mga BAs na to. Kasi, kilala na kita na pero yung, nung inisa-isa ko siya, parang nag-reflect sa akin na, oo nga pala, kakaiba nga to, si Yoshishida. Siguro kaya ko lang din naman nasabi sabi ko nga nag-evolve na yung advice ko Kung mapapansin mo pag yung mga dating version ko sa YouTube, parang naka-focus lang din kaya nga VA yan tinuturo ko dati, di ba? Tapos recently, na ako na parang, wag ka na kayo mag-VA. Hindi ko lang napopost pa sa YouTube, pero yung sa video ko na yun, sabi ko, wag ka na kaya mag-VA. Especially kung alam mo sa sarili mo na overwhelmed ka na. Di ba as nanay pa lang, alam mo na, wala kang 8 hours na extra para mag-work. Ba't ka pa mag-VA tapos full-time ang hanapin mo? Unless kaya mo mag-hire ng someone to help you sa bahay. Or meron kang katuwang para talaga magampanan mo yung 8 hours or more. Pero magpakatotoo ka sa sarili mo, ilang oras talaga yung kaya mong isingit sa oras mo. Doon pala magkakatalo-talo na kung anong skill yung i-offer mo nagre-real talk na ako truth slaps Ayun nga, ito na yung time out truth slaps. Diba? Segment natin for time out truth slaps. Okay. Sige. Portion mo na yan. Time out truth slaps. Ako kasi dati, nung nagsisimula ako, kaya ko talagang mag-spend ng more than ng 8 hours or more. Kasi isa pa lang anak ko noon and tinidiskartehan ko talaga kasi kailangan ko talaga ng pera dati dahil nagsisimula pala kayo mag-asawa. 'Di ba? So, lahat ng diskarte, kaya ako na-practice ang multitasking before. Kaya ko mag-multi-screen, 3 screen, kahit with laptop pa, kaya ko lahat yun. Pero, sabi ko nga, kaya ko humarap ng maraming oras. Pero habang tumatagal, siyempre bumababa din ang energy ko. Tapos, lalo pa nagkakaroon ng demand sa loob ng bahay. Wala naman kasi kung helper dito. I tried na magkaroon ng helper, pero siyempre iba pa rin yung, alam ko sa sarili ko, ako yung gumagawa. Ito personal ko na to experience. Gusto ko pa rin ako yung nagluluto or gumagawa sa gawaing bahay. Kahit sabihin mo sandamakang parang pagod ko, masaya pa rin akong ginagawa yan. Pero syempre, ramdam ko pa rin yung pagod. So, inano ko na lang, ano na lang yung kaya kong oras. Ilan na lang talaga yung kaya na spend ko na time sa buhay ko as a home-based mom. Nakita ko na hindi ko na pala kaya mag 8 hours. Una, sumasakit katawan ko. Pangalawa, nadidrain na yung utak ko. Pangatlo, hindi ko na pala kaya mag-overnight. Kaya ko lang pala daytime. Pero sa daytime kasi may gawaing bahay pa ako. Alam mo yun, so nagti-think out loud ako Kaya ko lang pala ng 2 to 3 hours. And sa 2 to 3 hours na yun, mas nag-match ako sa Fiverr. And since nag-niche down na ako from virtual assistant to marketing automation, kaya ako in-offer yun sa Fiverr. And since nag-niche down ako, kaya ko na mag-offer ng mataas na offer. Mas mataas na rate. Kaya kahit 2 to 3 hours lang spend ko dito, kaya ko mabawi yung kita ko. Nag-gets niyo yung kung paano ko napunta doon. Kung bakit yung dating 8 hours na ang amount ng ino-offer ko is ganitong kalaki versus ngayon na ganitong kalit lang na oras pero kaya ko yung offer na ganun. Nag-evolve kasi. Nagsimula ako sa isang desisyon na kapag pinasok ko ang freelancing, it doesn't mean na magiging madali ang buhay ko. Kasi i-incorporate ko yung buhay ko as a home-based mom and full-time home-based mom, full-time nanay, and full-time freelancer before. Ngayon, full-time mom pa rin ako, pero half content creator, half portion of freelancer, tapos yung iba, dinedelegate ko na yung task sa asawa ko, and kung meron akong makukuhang mga ka-home-based kada na sinasalinan ko ng ibang task, which is yung CVDM, sila TL Marnie, yung mga TLs, pinapasahan ko ng mga task para maging full-time pa rin ako in terms of income, mga ganon. So, yun yung mga ilang diskarte ko na ina-apply ko sa iyo. Ngayon, ikaw, tanong ko sa iyo, ka-home-based kada, ilang oras talaga yung kaya mo at anong diskarte ang kaya mo? Paano mo pagsasabayin or pagsasamahin ang freelancing life and yung pagiging full-time mom mo. Kasi full-time mom tayo, hindi tayo pwede maging part-time.
Yun. Ay, pumalakpak yung anak ko. And that's it. Ouch. Gugutom na yung Yung, anak ko. yun na yung ano, yun na yung truth slaps, time out truth slaps natin. Ilang oras ba talaga ang kaya mong Yung pala yung ilaan? dapat na sa ano, pagiging yung paano ka freelancing mo. mag-start. Ilang Diba, oras no? muna. O, tamo, iba-iba Hindi, yung dapat start. muna truth slaps muna. Sabi, ang dami ko kasi naririnig, gusto ko maging freelancer, gusto ko maging VA, gusto ko maging, tapos nag-aaral sila na nag-aaral, tapos Yes, pagdating yun na, pa. okay, nag-enroll na ako, pagkatapos nito, ano nang mangyayari sa akin, hindi naman pala makakatuloy-tuloy na maging VA, maging freelancer, is, yun pala yung ano, yung parang ano niya, oo nga, truth slaps nga talaga. Wala nga pala akong time para dyan. Yes. Parang ganun. Tapos Wala mag-aaral akong pa, tiyaga. diba? Oo. Wala pala akong tiyagang maghintay ng client or mahon yung skills ko or yung sa dami ng mga skills lalo may nakita ako dito, grabe yung si Ma'am Shi, ano ba to? Ang dami, may lista eh. Ang dami nilista. Totoo, Ma'am Shi, lahat yan, skills mo na yan. Pwede ka na talagang kulang Marketer. yung email, siya, digital marketer ka na. Yun yung maganda, Ma'am Shi. Sa tips na binigay mo, yung dapat meron ka pa talagang time para mag-aral, tapos Even mag-apply. health mo pa. Yeah, totoo yan. Kasi di ba yung health Ah. is, grabe yung health, di ba pag nagsimula ka, gigil na gigil ka magkaroon ng Walang client. tulog, walang Tapos, walang kain, walang ihi. Tapos yung pala bumibigay na yung Ma'am Shikaris, mapapunta na ng ospital. Hindi para sa ito, Suki Ma'am ng ospital. Kailang Mga suki ng ospital dyan. Naka-move on na ako doon. Oh, yay. Pero yun yung napansin ko nga rin kasi sa mga newbies natin, yung mga mga gustong maging VA and freelancers. Yan, thank you sa tip, Ma'am Shishina. Meron ba tayong i-announce, Ma'am Shi, Caris? Tuloy. Ako rin, naging speechless din ako sa yung lakas yata ng sampal mo, Ma'am Shi. Lakas yata ng sampal mo. So bagong advice ni Ma'am Shishina. Iba kasi yung naririnig natin sa kanya Panakit. dati. Nasa nag-mold na yung advice niya. Hindi kasi ganito yung mga advice niya dati eh. Naiiba na. Price mo. Siguro, May surprise si Ma'am Shikaris. Ay, mauna ka na Sige, muna, sige. Ma'am Shishina. hindi dagdag ko na lang sana bago yung surprise. Siguro kaya lang din nag-evolve yung in-advise ko sa inyo, lalo na nun how to get started. Kasi marami na ako na-encounter, even sa mga students, di ba kayo, nasubaybayan ko kayo, nakita ko rin yung bawat journey ng mga ka-home-based kada natin. Hindi man lahat, pero mostly, lalo na yung mga nakaka one-on-one session ko pa. So, ang pinaka nagiging concern is gusto talaga na maging freelancer, gusto nila maging VA, gusto nilang kumita ng full-time, gusto nilang alagaan pamilya, gustong ganito, ganyan. Pero, ang katotohanan is, you cannot be everything for everyone. And dapat, hindi rin mawawala dun sa everyone is yung sarili mo. Dapat nandun ka sa journey na yon. I-consider mo rin yung katawan mo. I-consider mo yung mental health mo. I-consider mo yung sarili mo. Oo, kailangan nating kumita. Pero at the end of the day, kapag tayo mismo nagkasakit, di ba? Bagsak ang negosyo natin. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa iba unless meron ka ng sabihin natin agency na kayang i-provide yung mga panahon na wala ka. Yung kayang tumayo yung negosyo mo kahit hindi ka nandun. Pero until such time na dumating yon, dapat talaga kailangan yung pundasyon tayo, okay tayo. 'Di ba? Kasi pag okay tayo, okay ang mga nasa paligid natin. And also yung productivity natin, yung clients natin, lahat yan, yung money flow, okay lahat yan. Ayan, sarap naman po sumali sa usapan. Bakit parang sa akin po lahat yung advice? Actually, ikaw yung dahilan. Ikaw talaga yung topic. Hindi, joke lang. Ayan, sige, Ma'am Shi, Hindi, Ma'am Shi, hindi siya dahil sa'yo lang. Marami po talagang ganyan. Kasi yes. nagsimula rin kaming ganon. Kahit nga sa amin, Ma'am Shi, kaya lang naman kami nagkaroon ng mga client kasi nagtiyaga at saka hindi huminto.
Kasi ang dami talagang may encounter ka along the way. And pag hindi ka pag di ka matibay-tibay, ano siya, bibigay ka. Yan, bibigay yung katawan mo, bibigay yung health, tapos and the rest follows eh. Pati si client mo bibigay din sa'yo. Bibitawan ka niya. Totoo, diba? Bibitawan ka niyan. Ano pag di ka na nakakapag-deliver kasi lagi ka na Yes. lang May nakakonfine, sakit. mga ganon. Aray ko. Hindi, joke Yung lang. mga ganun, Ma'am Shi, totoo siya at nangyayari rin yun kahit sa amin, inaral din namin lahat. And yung kapalit nun, hindi maganda. So, nakakatuwa, nakakapag-share kami ng ganito. Pero yung pinagdaanan namin bago kami maging ganito is hindi rin nakakatuwa. Marami rin mga sakit-sakit na nangyari sa health that time. Kaya maganda yung meron nagga-guide sa inyo. Yung dapat ang kunin yung step guide. Dapat meron kayong freelancer na magko-coach sa inyo at saka magtitingin sa inyo ng hindi 24/7 parang ina lang. Ayan, yun lang po. May Pero tatanong sana ako. Hindi ko alam kung ngayon to sige. dapat or para sa Pero parang Baka pwede naman sa susunod yan. hindi More than about sa 9 one to hour na 5. tayo. Kasi iba, di ba, nagre-resign para lang lumipat na agad. O sige, sa next topic na Yes, lang natin opo. yun. Yan, The abangan next nyo na topic lang. natin yan. Topic, tapos sila na Annalyn. Kasi diba, Ay. Saka sila Andrea, yung mga naging student natin na gano'n, kasi siya yung may experience dyan na nag-resign siya sa 8 to 5 niya. And pwede natin alamin ano yung reason niya. At nag-focus siya sa freelancing. Kasi baka meron Ano ba yan? Yung pambitin natin, kinukwento nyo na. Oh. Next natin Kasi topic. gusto ko sanang sabihin. Yan. Oo Ang dami nga, kong nabasa ngayon. May mga nababasa ako tungkol doon. Yung gusto na mag-resign. Di ba may mga nag-enroll sa course natin noon. Ang dahilan nila is para makauwi na sila, OFW sila na gusto nang umuwi dito sa bahay. Yes. Although may mga napauwi naman tayo, di ba? Pero Yes. dapat ba ganun? Bitinin natin sila, Ma'am Shi. Sige. Ikaw, Sige, bitinin kailangan to may timer eh. Hindi pa kami kumakain. Yan. Thank you, Natutala ako sa everyone. sinabi ko eh. Oo nga eh. Nasampal ka din eh. No? Sige Ayan. po. Anyway, Thank you, so everyone. good night guys. Thank you. And see you in our next live. Bye for now. Bye po. Yan. TLs, paalam. Salamat.